Well, na-anunsyo na po ng prosecution sa impeachment trial ni VP Sara na gagamitin daw nilang testigo yung sheriff na minsan ay nasa PAC ni VP Sara. Itong pangyayari pong ito ay 2011 at kung di po ako nagkakamali, siya ay isang mayor noon. At ang mga pangyayari dyan ay yung sheriff na yon sa totoo lang ay sheriff ng kanyang tiyuhin, no? Na isang carpio, tiyuhin niya through marriage kasi parang full-blown uncle ni Attorney Mans Carpio ang husband ni VP Sara. At siyempre, ang pangyayaring yan ay dahil nakikiusap si VP Sara na wag munang paalisin yung mga informal settlers sa kanilang tinitiran na hindi napagbigyan. Whether na tama yun, well, nahusga na ho yan ng mga taga Davao. Dahil matapos ang pangyayaring yon, hinalal pa rin si VP Sara bilang alkalde at nahalalga na bilang vice president. Sa tingin ko yung pangyayaring yon ay nagpatunay kung nasan ang puso ni Inday Sara Duterte nasa mga mahihirap. Dahil ang talagang ang ginawa niya para lang bigyan sana ng karagdagang panahon na makahanap ng paglilipatan yung mga maralitang taga-lungsod, no? So sa akin, hindi naman po necessarily na negative yun, no? Dahil nagpakita yan na ang puso ni Inday Sara ay nasa mga mahihirap. Pero ang tanong, bakit ang isang impeachment ipapatawag ang isang sheriff na nasa PAC ni VP Sara noong 2011 na hindi pa naman siya vice president? Tama ba po? Tama ba ho yan? Well, yan po ay isa sa mga maraming issue na kinakailangan husgahan ng presiding officer at ng impeachment court. Alam niyo po, ang impeachment ay talagang pamamaraan para matanggal sa pwesto ang pinakamatataas na mga pinuno natin kapag sila ay gumawa ng betrayal of public trust o di naman kaya graft corruption, no? Graft and corruption. So ito po ay nakareserba para sa mga pinaka-seryosong mga krimen or pagtaksil sa kanilang sinumpaang tungkulan ng pinakamatataas na mga opisyalis ng bayan. Natural kung ang isang impeachable officer ay matatanggal dahil sa kanyang ginawa na napakaseryoso, na labag sa ating saligang batas, labag sa kanyang sinumpang katungkulan, dapat naman yung mga bagay-bagay na magresulta sa impeachment ay nangyari habang siya ay nasa opisina kung saan siya ay tinatangkang patalsikin. In other words, yung issue kung po pwede pang patistiguhin yung sheriff na yan ay po pwedeng maobjekan on the basis of being irrelevant. Lahat po ng mga bagay-bagay na hindi naman nangyari bilang isang vice president si Inday Sara Duterte ay hindi dapat mga pamamaraan o mga dahilan para siya ay matanggal sa pwesto. Ang impeachment po ay para lamang sa mga gawain na nangyari habang siya ay nasa opisina kung saan siya ay tinatangkang tanggalin. Dahil kapag yan naman po ay base sa mga bagay-bagay na nangyari na hindi pa siya vice president, bakit siya ngayon patatanggal sa pwesto? Samantalang wala naman siyang pagkakamali na nagawa habang siya ay nasa posisyon na tinatangka siyang tanggalin. Sa akin po, completely irrelevant yung testimonya ng sheriff na yan. Dahil wala po yung kinalaman sa katungkulan ni VP Sara bilang isang vice president. Bukod pa yan, nangyari po yan habang ang katungkulan ni VP Sara ay isang alkalde na hindi naman po impeachable. Well, dati-dati nga po, merong Agoncillo Doctrine na nagsasabi na pati ang mga kriminal na kaso, hindi na po pwedeng isampa laban sa mga lokal na mga opisyales kapag ang krimen ay naganap bago mag-eleksyon at bagamat ito ay naganap ng krimen, ay nahalal pa rin ng isang opisyal ng bayan. Well, hindi na po sinusunod yung ganyan Aguinaldo Doctrine dahil ngayon po pwede ka pa rin makasuhan. Pero the fact na nagkaroon ng ganyang doktrina na pati pananagutang kriminal po pwedeng mabura dahil ikaw ay nahalal muli ng taong bayan, ang prinsipyo dyan, ang taong bayan, ang mga naghahalal, ang nagdesisyon na ayaw nilang parusahan yung isang kanilang halal na opisyal. Well, hindi ko naman po sinasabi na yan ay isang basis para walang pananagutan at all si VP Sara. Ang totoo po niyan, kung mayroong pananagutan, yan po ay na-prescribe na
kasi napakatagal na pong nangyari yan, 2011. If at all, physical injuries lang naman po yan, no? At yan po ay madali lang nagpe-prescribe. So kung hindi po yan natuluyan, siguro may dahilan naman yung sheriff kaya hindi niya tinuluyan, no? At syempre, alam naman natin na this is one of the many things na naging dahilan din para maging mas mature si VP Sara sa kanyang panunungkulan. Sa totoo lang, kapag linabas mo yung usaping tungkol sa sheriff na yan, ayaw pag-usapan niya ni VP Sara dahil alam naman niya na nagkamali rin siya dyan, na talagang hindi niya na-control ang kanyang temper, kaya she regrets it. Yan pong malinaw, no? She's not proud of it. Hindi niya pinangangalandakan. Bagamat kung yan ay si VP Sara isang epal, talagang sasabihin niya, nagawa ko yan dahil ang puso ko ay nasa mga mahirap na totoo naman. So sa akin po, ang issue, bakit pati ang mga bagay-bagay na walang kinalaman sa katungkulan ni VP Sara as Vice President at in fact naganap sa mga panahon na hindi pa siya Vice President ay nais gamitin ng prosekusyon. Well, yan po ay nagpapatunay na bagamat ang mga articles of impeachment ay nagsasabi na merong graft and corruption, na merong betrayal of public trust, na merong pagbanta sa buhay ng presidente at ng kanyang asawa, ang katotohanan, alam ng mga prosekusyon, wala silang sapat na ebidensya na magagamit laban kay Inday Sara Duterte, kaya inuungkat nila yung mga pangyayari na sa tingin nila kung hindi magiging dahilan para mapatanggal si VP Sara sa pwesto, at least magiging dahilan para mapahina si VP Sara bilang isang kandidato pagdating ng 2028. Kung sa tingin nila, itong nangyari sa Sheriff Neto ay isang dagok at nais nilang mapaalala sa publiko dahil ito'y makakasira kay Inday Sara, sa tingin ko kapaligtaran ang magiging epekto. Dahil sa darating na halalan, lahat po ng kandidato magsasabi, kami ay para sa mahirap. Kami nagnanais na pabutihin ang antas ng kabuhayan ng ating mga mahihirap. Pero itong pangyayaring ito nagpapakita na nasaan talaga ang puso ni Inday Sara Duterte. Hindi man siya galing sa hanay ng mga tagalunsod na maralita, pero alam natin na si VP Sara talaga ipinaglalaban ang kakapanan ng mahihirap sa ating lipunan. So itong pagbalik sa pag-ungkal dito sa chapter sa buhay ni Inday Sara at dito sa pangyayari sa sheriff, yan ay magpapatunay lamang na si Inday Sara hindi lang po politiko na umeepal at ginagamit ang mga mahihirap para mahalal sa mas mataas pang pwesto. Yan po'y patunay na she walks the talk. At saka siyempre, yan ay nagpapakita rin, no? Mag-ingat kayong mga walang ya sa gobyerno dahil hindi kayo sasantuhin ni Inday Sara Duterte. Sa tingin ko, yung pagsapak niya sa sheriff, yan ay malinaw na mensahe. Gaya ng ama niya, siya ay magpapatupad ng batas. Siya ay gagamit ng kamay na bakal, lalong-lalo na sa mga kurakot sa gobyerno, nagsasamantala sa kahirapan ng ating mga kababayan at sa mga vangag. So, habang inuungkat nyo yung pangyayari dyan sa sheriff na yan, lalong lalakas si VP Sara dahil maalala ng taong bayan, si VP Sara maaasahan para lumaban sa kapakanan ng mga mahihirap at para gamitin ang kamay ng bakal para ipatupad ang batas, ipatupad ang mga batas laban sa korupsyon, ang batas laban sa panunulak ng droga, at ipaglalaban ang kapakanan ng sambayanang Pilipino.